Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, December 16, 2024, Monday. Alamin natin ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng shearline at ITCZ ngayong araw na posibleng magdala ng mga pag-ulan at yung sama ng panahon na binabantayan natin na maaaring mabuo sa may silangan ng Mindanao. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, tatlong weather system pa din ang nakakaapekto sa bansa. Una, ang shear line na nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon, ang northeast monsoon o amihan na nagdadala ng malamig na hangin at mahinang ulan sa northern at central Luzon. At ang Intertropical Convergence Zone ITCZ na nagdudulot ng pag-ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Kaya't ang magiging lagay ng panahon natin sa iba't ibang rehiyon ay magkakaiba. Sa Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at Bicol Region, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng shear line. Mag-ingat sa posibleng flash floods o landslides, lalo na kung malalakas ang buhos ng ulan. Sa Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Socsargen, Caraga at Davao Region ay magiging maulap din ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng ITCZ. Posibleng magdulot ng flash floods o landslides ang malalakas na ulan kaya't laging maghanda. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, makakaranas din ng mga lugar na ito ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dulot ng amihan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, apektado din ito ng ITCZ kaya't makakaranas din ang lugar ng maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorm. Sa Metro Manila naman at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang mahihinang ulan dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto mula rito. Sa latest update naman ng Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa, dito nila nilalabas yung forecast kung may mabubuo bang low pressure area sa mga susunod na linggo. Sa week 1 hanggang December 19, ang threat potential is likely. Ibig sabihin may posibilidad na may mabuong low pressure area or bagyo at gagalaw ito malapit sa silangan ng Mindanao at Visayas. At sa susunod na linggo, sa week 2, December 20 to December 26, may posibilidad pa ng isang low pressure area na lumabas, pero ito naman the threat potential is unlikely. Ibig sabihin mababa ang chance na ma-develop yan at posibleng malusaw lang. Now, using GFS forecast model ng United States, by December 20, ito na yung nakikita nila na low pressure area or posibleng bagyo na to at babaybayin niya ng Mindanao at Visayas. Pero gamit ang iba pang model, nakikita din nila yan na isang low pressure area pero hindi madedevelop na bagyo. Ang European model kasi ang pinaka-accurate in terms of forecast range kumpara kay GFS. So hindi nila nakikita pa na madedevelop yan na bagyo. Probably a low pressure area na magdadala pa din ng kaulapan at mga pag-ulan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero patuloy natin itong babantayan kasi ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.